Good afternoon guys. Kapit na mahimong good evening dahil pero karon nata sa Marco Polo Plaza Cebu. Marco Polo sa Lahog, Chris Kabukiran. Ato ta syudad. Sa syudad mga parts. Mana? Oy. Saan parts? Ang lusot ng mga motor parts. Saan yung mga motor mabuyag mag parts? Usahay notorious ng mga motor gyud kay. Yung muhatag. So anyway, Manila ho guys. Di ba? Mani paboritong baklay-baklayan sa ni Tata kunong sa una, mabot siya dire. There is Ford, there is one Cosmopolitan, maning Neville Hills Lahog. Nimbel. Mani kuan. Mani nakanindot na naman, nagpuyo kong bungtod ba kanay mani nindot kay ikaw ako ni baha. Pero mao lagi. Mani kuan na to. Stay safe and dry diha sa mga taga Manila bay, taga Luzon kay murag super typhoon naman si Karina and grabe ang baha. So hopefully ma-okay rang tanan. Manilisod lagi challenge na to sa pagpadahon na sa baha ting uwan. Magsige na sa tagtinudloan na kinsay nay whose fault it is it? Di ba? So but the funny thing is we always gonna have rainy season. Nagiliting uwan kada tuig. O ngano ang baha. Ngano di mo magandam kuno para sa baha samtang init pa, di ba? Ngano di limpyuhan ng mga estero, limpyuhan ng mga drainage. O unsa pa, di ba? Magtrabaho mga bagong drainage systems. Pero para nako sa di na maging matabang ang baha sa especially diha sa Metro Manila because puno na gina. We were talking about a few weeks ago about overcapacity na bang Cebu. Kung overcapacity ng Cebu, mas overcapacity na ang Manila. So asa na gud gina? Ang baha, when you define baha, it's gonna be tubig na way kapadungan. So kung saan tama na ang ilang estero, na sila yung mga rivers, waterways, problema na yung reclamation sa tumoy. Kung saan ay kaagian ang tubig, di ba? Anong mabaha gyud na. Alangan kay paano may kapadungan mag-isampungan kung nanay mga reclamation or puro na mo semento. Unlike before na daghan paghawa na yuta ba na ma-absorb ang tubig sa yuta, diba? Pero sa Manila dugay na hindi ma-absorb, puro naman na semento na mga overpass, underpass, puro condominiums, puro buildings. And mao na sitwasyon sa nato karon sa Cebu padulong. Diba na puro na mga building, mga high density na mga residences. Diba dili na sa highway na marag na ito mapugna na magbaha agad na. Sa may mga motor, biko. Ba? Pero na ang kuha na to. So how do we solve it? I guess it's time to really encourage them and development mas spread out. Dito na to ikuan naman dito magsanok sa usa ka lugar. Diba? Dagan mag ito hawan kung imong yung tanawon. Maghawan pero malayo ka mo mag-issues tao. Malayo ka. Or technically sa ubang countries pwede man naaghapon diha mga trabahoan, mga one, pero nasa train na di mo mumuyo diha. Puro ra gini mga opisina diri. Bihira ra mga balay, di ba? Para ma-discourage ang mga tao ba na ma-encourage ang mga tao sa public transport. Problema lang lagi kay kanang public transport takes years to build. Dito sa Australia na nasa trains, di ba? Mga tao na nagtrabaho sa Sydney, not necessarily taga Sydney, but they can ride the train. Might
take them 30 minutes. O pas-pas man, layo na ng 30 minutes na biyahe sa train. Di ba? Mga pila na kilometro. Especially kaya mga pas-pas na train, ha? Di ba? Even abroad, tama ng mga kuan. Lagi ng sa tua, mao na. Lisod na sa king train sa Manila, sad kay grabe, one of the highest, probably the highest population density sa Metro Manila. So, walang kung magbaha yung daghan yung maapektuhan, ma-stranded, ma-disturb gid ilang kinabuhi. Kami nasuway gid mi nabahaan mi antod karon mana in a way na trauma gyapon ang akong mga in-laws sa baha, di ba? So di bitaw lalim mabahaan bay. Di gud lalim ko. Daka. Daghang mga butang na wala na kuan. Pasalamat na lang ta pero still ba mo ring ana wag gyapon mi kabalik actually sa among balay gani. Tungod baha last year sa September, birthday na ako. Uyaw kaayo. Well, you know, makahilak ka kung naon mo. You have to move on pero still ba lagi na ilalim ang baha mura sa nagsunog. So unfortunately lang sa baha mas daghan yung maapektuhan ba. Dili manang sige tag tan-aw sa Manila karon the situation sa Luzon. But it's not a remote possibility that it could happen to Cebu also. Sige na manang hopefully these local government chiefs, mayor, dito sa sige hunahuna ng pagwapa. Sometimes aesthetics man inyong nauna, which is nice, but kinahanglan gyapon ang basics like flood control daan. Nindot na magpagwapa sa itong lugar kung wa na'y baha, di ba? Saan kayo muna na ba? Imagine ako magbaha ba? I don't think magbaha ng rin or maghabog ng rin lugar or na. But lagi na, imagine na magbaha ng mga laing lugar ba? Daghang negosyo maapektuhan, daghang kuan ba? Daghang samok, daghang abirya, di ba? And these things can affect the economy but also the livelihood of the people or even the quality of life. Imagine na among bahay ron sa Gentle Breeze, mabaha na siya pero marabag may kabalik, marag di na may ganahan marabag kuha na kayo ang uban, risk ko na kayo magpaayo or unsa kay baha na sad kuhaan siya na hopefully people are paying taxes sa lugar ba kana may anak ba, people are paying taxes, so dapat they should find ways na ma-retain ang value. So kung ingana man lang mabaha na, so then we can devalue na nato, di ba? Na kung hindi na mao ang market value or kanang zonal value, di ba? So para for the sake of taxes ba na tao na mo kung ganahan mo mag-change sa valuation or ganahan mo increase per may ang valuation, dapat paggarantiya sa gobyerno na na maayo ang kahimtang diya, maayo ang pagtuyo. So ano itong giampo. So anyway, next week magsugod na ang klase. Swerte gihapon karon kay Y klase nya kanang 101 ron pa, pero still mga brigada karon. Di ba? Nag-andam ron, maglimpyo sa mga kwarto, mga kuan. mga mao gani panahon na mag-andam na sa mga classroom ang mga eskwelahan niya. Nanay challenge na pareho ani na magsiguan, di ba? Himo ng I think ang eskwelahan evacuation center, but also parang ubang eskwelahan nalubog sa baha.